Sal. Maraming nagulat nun kahapon, Attorney Sal, kasi nga yung mismong news item ay galing pa po sa SMNI News Channel. Ano pong masasabi ninyo sa isyung yan, Attorney? Alam mo, nung pinag-uusapan nila yung kahapon, Mm. isa lang ang komentaryo ko, katabi ko, si Billy Gay, sabi ko, kung hindi content nyo, kasi lumalabas nga, nagbibigay itong si Matibag ng mga pahayag na ang dating, tinatakot mo yung mga judges, o yung isang judge na involved dun sa sinasabi niyang anomalya, na pag ikaw gumawa ng mga kumbaga, kung ako'y pahihirapan mo doon bilang testigo, meron kang kararatingan. Kaya, meron nga talagang intimidation na tinatawag. Tinatakot mo, pini-influensya mo yung galaw ng isang judge. Mabuti sana kung ang influensya, ibibigay mo, influensya doon sa kaso mo na pinapaliwanag mo sa kanya, wala kang kasalanan. Mm. Kaya ang aking reaction doon, pag sa ganyan no, ang mga testigo, kayo may isang hukuman. Merong contempt power kayo. O di contempt nyo. Talaga naman totoo itong ginagawa. Yung sinasabi ng tatlo, Mm. si Robin, nangangamba, teka muna, pati siya, dinidemanda rin, di ba? Okay, so tumulong daw siya sa pagtakas. Ang punto nila, teka, inuubos niyo kami rito. Tatlo na nga nawala sa amin. Yung isa dahil gusto niyong ikulong kahit walang batayan. Mm. Kaya hindi nyo na makita. Yung dalawa naman talagang kinulong nyo. Di tatlo na. Tapos si Alan ngayon, tina-target nila. Gayong ang katotohanan, yun ang sinasabi, anomalya. Matagal na ho na imbestigahan nyo. Sa panahon pa ni Presidente Duterte yun at wala silang nakitang anomalya. Mm. Pangalawa, kung bubuhayin ba nila, sa tingin nila, hindi, kulang yata yung investigasyon. Teka muna. 4 na taon na kayong nasa kapangyarihan. Bakit ngayon nyo lang yan hinuhukay? Sa panahon ng impeachment. At sa panahon na ikaw ay isang testigo. So, hindi ibig sabihin, may agenda. Ganun lang ko kasimple yung pagsusuri dyan. Kaya siguro, on its own, moto proprio, i-contempt nyo. Mm. O kaya, merong isa sa inyong magmumosyon na i-contempt. Para matuto yung bugay niya. Matutuloy yung kanyang pag-stand as witness ngayong Lunes, Attorney Sal, di ba? Like, kahit na binawasan ng prosecution panel yung iba pa mga witness, pero si NBI Director ay matutuloy sa Lunes. Posible kaya na i-contempt talaga siya ng Senate Impeachment Court? Unang-una, hindi sa Lunes siya magte-testify kasi sa Lunes, itutuloy nila yung kanilang huddle. Mm. Kaya Martes na yung pag-testify niyan. Now, whether i-contempt yan o hindi, sa kanila yon. Kasi kung ako ang court, contempt na kagad siya. Marami ding umaasa na magkakaroon nga ito ng positibong impact regarding sa pagkakadetini nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano pong masasabi niyo dito, Attorney? Yung patakarang panglabas ng Estados Unidos, matagal na nilang sinimulan yan. Mm. Palagay ko magdadalawang taon na yan. Diba, natatanda mo, yung mga nagkaroon sila ng sanction sa mga judges Mm. dahil pinapakialaman nila yung mga opisyalis nito. Dahil sa alam po ninyo kasi itong ICC, mulat sa pool kasi, nagkaroon na ng problema ito sa kanyang imahin. Sapagkat, unang-una, ang unang kontrobersya sa kanya, inuusig niya lang yung mga opisyalis ng bansang lahing itim. Yung mga black. Wala silang yung inuusig na puti. Ngayon, pangalawa, nung meron silang inusig, mga puti, yung Russo, Israel, si Putin, saka si Netanyahu. Mm. Yes. Hindi naman miyembro ng ICC. So makikita mo na talagang pakialamero na, nakikialam na nga, wala namang batayang legal. Kaya yung ginawa nila kay Presidente Duterte,
Yun ay nagpapakita na talagang masyado silang nakikialam sa soberentiya at integridad ng isang bansa. Lalong-lalo na ang hindi miyembro, wala silang kapangyarihan. Matagal na nag-withdraw tayo doon. Mm. Kaya yung ginagawa nga ng Estados Unidos, tama. Kasi hindi naman sila miyembro, pinapakialaman sila. Yung Russia din, hindi naman miyembro, pinakialaman. Parang warang tumalis. Israel, ganun din. Talagang dapat bumagi. Nag-i-issue na ako ng statement yan. It's about time. It's been long and coming. Dapat talaga, ma-obliterate na yan. Mawala na yan. Buwagi na yan. Hindi nakakatulong yan. Kaya, ang problema, ito namang presidente natin, tama na sana yung ginawa niya noon na wala, hindi kami magko-cooperate. Pero dahil sa politika, siya mismo, nagipagkutsaba para si Presidente Marcos aresto, nadala sa Hague at yun, nakakulong ngayon. Pero alam po ninyo, may hangganan ang lahat ng yan. Ang sambayan ng Pilipino sa kasaysayan ng ating bansa, habang matagal itong kumilos, matagal talaga biro mo, 300,000 years tayong sinupil ng Espanya, ng Spain, bago tayo nagrevolusyon. Di ba ang tagal ng 300 years? 300 years, 300 taon. Yung Marcos, ang tagal din natin nag-react. 20 years plus. Medyo napabilis lang kay Erap. Ito, tumatagal na naman itong kay Marcos Jr. Panay tayo, takot-takot ng reklamo, pero hindi lumalabas sa kalye. Kaya tuwan-tuwa naman to. Wala yan. Yeah, ang Pilipino, kahit na mabagal gumalaw, pero pag gumalaw naman to, sigurado, tanggal ka. Kaya yan ang ingatan ng minister. Kayo'y kailangan tanggapin nyo na ang katotohanan na talagang mulat sa pool, wala kayong ginawang wasto na matutuwa ang sambayan ng Pilipino. And that is evident doon sa mga surveys. Meron mo minus 27. Ang pinakamababa, Bokya. Mas mababa pa sa zero Yes. Tumaas daw. Tumaas negative pa rin. Minus 50, di ganun pa rin yun. Zero pa din. Ay, sus, Mariosep talaga kayo. Ayun. Oh. Yan, maraming salamat Sige. po, Attorney Sal. Ito, babasahin po natin itong mga reaction. Hoy, teka muna. Bago ka Yes. magbasa, Yes, Attorney. inaantay ko sa inyo na magbigay tayo ng tanong kayo dyan. Kasi kahapon, matagal na ginugol ng impeachment court ang Yes. usapin doon sa pangangampanya ng isang abogado dyan sa impeachment court. The day before yesterday, nung ako in-interview ni Hannah, binanatan ko niya, pinuna ko na ang presiding officer, yung abogadang yun. Kasi, ano ba ang background? Nag-withdraw ng 3 testigo. Yes. Sa pag-withdraw, unang-una, yung abogadang yun, hindi naman siya ang lead counsel doon sa nagpipresenta ng mga testigo. Pero, apparently, siya, hindi ko malaman kung nagbolo. Pero ako, knowing her, talagang gusto niya siya magsalita ron. So sa halip na sabihin niya lang, Your Honor, whatever testimony they will provide this court have already been validated by the other witnesses. Period ka na dapat doon. Wala pang 1 minuto yun, di ba? Yung sinabi ko. Pero ang ginawa niya, she spent 35 minutes delivering a speech at sinabi niya yung kung ano raw ang sasabihin ng testigo. Madalit sabi, nagpo-propaganda na siya. At ito namang presiding officer, hindi man umiimik, pinabayaan lang ng pinabayaan. Pagkatapos, ito namang defense, siguro, nabaitan masyado na, kasi kung minsan mabait din ang defense, pinabayaan na lang. Siguro, hoping na saka na sila magsasalita. Ang problema,
hindi na sila nagkaroon ng pagkakataon bumanat kasi nga itong presiding officer nung matapos tinuloy na yung ibang aspeto ng impeachment proceeding. Pagkatapos kahapon, biglang may nagsalita ron at pinuna yung ginawa ng abogada. O di naglabasan na yung ano nila, yung buwisit nila. Pati yung defense, nagsalita na rin. Eh sabi ko, sa katabi ko, si Billy Jen, tinan mo itong mga ito, mga too late na hero kayo lahat eh. Kahapon pa yan eh, dapat yan. Una palang banat nitong abogada na mali. Dapat yung presiding officer, oops, you cannot do that here. That's improper. You stop talking. You just present the reason for the withdrawal in one sentence. Pwede na yan. Tapos na yan. Hindi yung mag-deliver ka ng mga kung ano-ano pa. O kaya naman, yung defense, mag-object agad. Eh, ang problema, kahapon lang mo sila nagsalita. Nung matapos na, nakapag-propaganda na ng gusto, nakapag-grandstanding na yung aling yon na mahilig talaga sa grandstanding. Wala na. Eh, yun ang sinasabi natin. But I put the blame on the presiding officer kasi he controls the proceeding. And for that matter, the entire members of the court control the proceedings. Kaya nga sabi ko sa isang senador kahapon, we bump into each other sa Greenbelt kagabi. Sabi ko, alam niyo, pati kayo, pinuna ko kayo. Bakit? Eh, ikaw mismo nagsasabi na napansin mo privilege speech na. Pero hindi ka naman tumayo rin. Dapat kayong lahat, nakita nyo na mali, tumayo kayo, you call the attention of the presiding officer. Palaging nangyayari too late na hero after the fact. Pagkatapos mangyari, ang mali, saka kayo magre-reklamo. Yan ang naging problema. Ayan. Kaya, itong ating studio ito, itong SMNI, tayo ho ang unang pumuna sa nangyari na pinag-aawayan nila kahapon. The day before pa, immediately bumanat na. Itong SMNI ang naglabas na. Ayan. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal.